Mga ipis o cockroach. O yan talaga mga kababayan ang tawag ni Pulong dito sa mga kasamahan niyang mga kongresista. Dahil hindi na niya alam mga kababayan kung bakit ganito ang mga ugali ng mga hudas sa ito. Trilyon na ang ninakaw mga kababayan daw ha. Tapos another trilyon na naman ang nanakawin this year mga kababayan. Kaya nahihiya na daw mga kababayan si Paulo Pulong Duterte na maging congressman. At kung maaari, wag na daw siyang tawaging Congressman Pulong. Pulong na lang daw mga kababayan. Dahil nakakahiya na ang magiging kongresista. Panoorin niyo po ha. Kamusta po ang pwede niyong ibahagi about kay PRRD today? Musta si PRRD? Long hair na siya. Long hair na si Tatay Digong. Long hair na? Naligo siya pero wala niya gi-apil yung tiil. Wala na nakaon. Oh, naligo. Pero hindi sinali ang paa. O, syempre mga kababayan, kapag na, maedad ka na, may mga rayuman na yung paa mo pag nalalamigan. Ito kay natulog lang siya Oh, natulog na lang daw si Tatay Digong mga kababayan. morning. Antod ni abot ni dito pa ni bangon. Oh, ang sabi ni Pulong, long hair na daw si Tatay Digong. Naligo siya pero hindi niya sinali ang kanyang paa. Hindi daw siya nakapag pananghalian mga kababayan. Doon na lang daw siya tumayo nung dumating na si Pulong at saka si Kitty. Motoy sulti sa security so Yan ang wala sabi daw ng security. lunch. Hindi nakapagpananghalian si Tatay Hindi Digong. pong mga kababayan natin Lalong pumayat na si Tatay Digong yan mga kababayan. Oh, naka-skip ng lunch Sir, Ganahan ba katawag congressman? Oh, at sabi ni Pulong mga kababayan, Pulong na lang ang itawag sa akin. May gana pa ba kayong tatawag ng congressman? Ha? Sir Paulo, marami pong mga Sir kababayan na natin lang. nagtatanong kasi nag-snow ngayon dito sa Netherlands. Kamusta po daw si PRRD sa lamig, sir? Wala man. Okay man ang temperature sa sunod. Okay. Okay daw ang temperature sa sa loob mga kababayan. Kontrolado. May heater. Ang temperature na may mga heater po daw lahat. Ng mga heater. Pati lang itlog may heater. Pati ang mga itlog nila may heater. Kamusta yung mo sa... Ang itlog mo, Alvin. Kumusta ang itlog mo, Alvin? Kamusta yung adjustment mo sa weather from tropical weather to... Ay, anak na sa Davao. Sanay na daw sila sa Davao mga kababayan. Malamig daw sa Davao. Init. Di ba? Bugnaw, maging Davao. Pero may init. Sila lang daw ang mainit mga kababayan. Pero sa Davao daw, malamig. Hit pa more. Ano po yung masasabi nyo sa 2026 na marami talaga pinaghahandaan kayo ng mga detractors na ang pamilyang Duterte ay aatakihin nila, lalong-lalo na yung kapatid mo na si Vice President Inday Sara Duterte? Di lang tayo mag-story about governance, No, hindi na lang tayo mag-usap about governance. politics, kay Politics. how man kuno sila no? Dahil magaling man kuno sila dyan. So, kung na sila ay attack buhaton sa mo, di, So kung mayroon silang attack na gagawin sa amin, kami, andam lang. ready kami, handa kami. Tangkidigira ilaha, amo pader, na. Kung tangkidigera ang kanilang ibabala, ang sa amin pader o wall mga kababayan. Kung balira man yung kalibutan karon pila ka adlaw. Babaliktad lang din itong ating mundo sa paparating na araw. Ha? Mayroon bang mga significant events sa paparating na araw? Ang sabi ni Chavit Singson, mayroong one time, big time daw mga kababayan. Pero anong babaliktad, Sir Pulong na lang. Dahil ayaw niya matawag na congressman Anong sabi mo, Sir Pulong, na babaliktad ngayong paparating na araw? Kahit sa mo, kami mag-story kami mag-insuon, na mag-andam lang. Abogado. Pero kaming magkakapatid, nag-uusap-usap lang kami na maghanda lang daw mga kababayan. Maghanda ng abogado. Di man gud lisod kayo banggaon, mag-story ta about governance in which klaro man kayo nga nila. Dahil napakahirap Ang hirap banggain daw mga kababayan kapag nag-discuss tayo about governance. Kanang yagi mo ko pagkakapitan, no? Dahil dumaan ako sa pagkakapitan sa barangay. Nagsimula siya mga kababayan yung bata pa siya. Balaan mo ang kawatan sa naong palandaan ba? Alam mo talaga, ang itsura ng mga kababayan sa kawatan sa mukha pa lang. Tingnan niyo si Marcos. Yan. Hindi siya nagsabi niyan. At tayo mga kababayan na. Pero talagang si Marcos mga kababayan. 2 words lang mga kababayan ang
Pag-describe natin. Sa unang tingin lang kay Marcos, bangag at saka kawatan. Unsay na kuha na nila, di na gina. Basta makasugod na kagkawat, di na gina mundang. Oh, yan sila. Once na kapag start na sila sa pagnanakaw, hindi na yan titigil. Munang, di po na sila gusto matanggal diha. Ang problema, Kaya ayaw nilang matanggal dyan sa pwesto. ana, Pero the di gusto problem, mo agi yung saktong proseso. hindi sila dumadaan sa tamang proseso. Impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, isang istorya na ang Oh, yung impeachment, pabalik-balik na lang daw mga kababayan. Paulit-ulit na lang. ahensya nga wala yung hitabo ngayon na. Kahit nagsabi na ang mga ehensya na walang nangyari na ganito. Oh, especially the COA mga kababayan. Nay klaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat. Karon Mayroong mas malinaw, maliwanag. Andito na sa ating harapan, trilyon ang ninakaw. Trilyon. gidungagan og trilyon nga kawatonon. Tapos ngayon, dinagdagan na naman ng trilyon na nanakawin. So kamo mga Pilipino inyohan na ng pagbuot, no? So kayong mga Pilipino, sa inyo na yan. You decide. Kung okay ra sa inyo kawatan mo, nahibalo ko lang ko, ni-apil na lang ko. Kung okay lang sa inyo na nanakawan kayo. Kung alam ko lang, sumali na sana ako. Pabiro lang yun niya mga kababayan. Diba? Pilipino ra gyud magkapropaganda. Ganahan mo kung kawatan. Etong mga Pilipino lang talaga ang makakapag-decide niyan. Kung okay lang sa inyo na palagi kayo ninanakawan, di. May problema sa mo. Wa magilom raman may mga Duterte skilid. Walang problema sa amin. Kaming mga Duterte, andyan lang kami sa gilid. Tahimik lang kami, nagmamasid. Ay lang hilabti kay matamakan nga yung sobrang maak mga iro. Huwag nyo na lang kaming kantihin dahil yung aso nga kapag maapakan, nangangagat. Lain pud ba kung maak? Iba pa naman kami kung mangagat. Ano po yung gusto nyo sabihin sa mga kababayan natin for the year 2026, lalo-lalo na bagong taon lang? Expect ninyo mas mapait ang inyong kinabuhi. Ngayong bagong taon daw mga kababayan, expect ninyo na mas lalong papait ang inyong mga buhay. Balo naman mo mga ano. Alam nyo kung bakit. Di man gyud na malikayan ng greed, Dahil hindi kasi maiiwasan yung greed nila. kawat. Yung pagnanakaw nila. Sa yung tanaw, pagani ninyo na gihalongkat ng accounts committee sa Congress at sa Senate. Kahit saan nyo talaga daw tingnan mga kababayan. Hindi pa daw nga tinitingnan yung accounts committee ng Senado at Kongreso. How much more kung titingnan daw yun mga kababayan. Halongkatan ninyo na, makita ninyo diha tanan Halongkatin ninyo yan. Makikita nyo lahat talaga dyan. kung asa ang isa pa ka corruption diha sa Kung saan daw mga kababayan napupunta ang isa pang korupsyon. mo to sa tawag na. Dyan sa ewan lang daw niya mga kababayan kung anong tawag sa kanila. Long na lay tawag sa ko, ito tawagan congressman. Pulong na lang daw ang itawag sa kanya mga kababayan. Huwag nyo nang tawaging congressman. Kaulaw. Nakakahiya! Tamay pa tayo. Madadamay pa tayo dito sa mga kongresista. Pero mga taga Davao, basta ako maserbisyo lang ko sa inyo ha. Pero Kaya mga taga Davao, ako, magsiservisyo lang ako sa inyo. ito ng mga storya-storya nga, wala gasulod sa Huwag kayong maniwala dyan sa mga sabi-sabi na, hindi ba mapasok si Pulong sa HOR? No! So ibuhato na ako dito kay Anong gagawin ko dyan? Ano to si Libiste, gusto mo Tingnan nyo si Libiste, gusto magsalita. kontratong budget, wa ganit tagda sa naglingkod na speaker. Gusto kumontra sa budget mga kababayan, hindi man lang pinansin ng nakaupong speaker. Ay magtuwa na ilahang mga pakyut-kyut ng mga Huwag kayong maniwala dyan sa kanilang pakyut-kyut ng kanilang ito sa tawag na nila. Ewan na natin kung anong tawag sa kanila. Ano mga cockroach? Mga cockroach? Mga ipis ba daw ang tawag dyan sa kanila? Pwede. Cockroach na, buhaya pa, baboy pa. Naku, ano naman ho yan si Madriaga, no? Yung sinasabi. Bigla pumasok si Malutikia. Anong pinaglalaban mo, Malu? Kapit, patagal ho tayo naghintay. Masyado kang updated, Malu, ha? Ngayon, walang na-take up ni Malutikia, mga kababayan, si Madriaga. Sasabihin ni Vice Presidente, kahapon po nagsalita na siya. Nagsalita na. Klaro na sinabi niya, wala siyang personal relationship kay Madriaga, hindi siya nagbigay ng instruction kay Madriaga, hindi siya bumisita sa... Si Madriaga lang ang nang-aangkin mga kababayan. Pero pakawala daw yan ni Trillanes mga kababayan So part sa kanilang script mga kababayan, yung parang pag-infiltrate sa grupo ni Sara. Just for this moment mga kababayan na
gagamitin nila later on. Pa-picture dito, pa-picture doon. Pakawala daw yan ni Trillanes. Pinablatter nga yan ni Sara dahil natiktikan niya mga kababayan eh. Natiktikan niya. Tapos parang pinagbantaan ata, gustong saktan ang pamilya ni VP Sara Duterte mga kababayan. Pulungan at nakipag-usap sa kanya at any other time. Pang-apat, wala naman pong documentary evidence na binigayan si Madriaga, no? Puros lahat allegation, no? Tapos, Mali-mali pa nga. Kaklase daw niya, 1993. 1995. 13 years old pa si VP Inday. Kaklase na niya sa law school. sinasabi yung larawan daw. Alam mo nyo, ang mga politiko, parati ho yan napipicturan. Eh kahit sino ho Si Dilima nga, may picture kay JB Sebastian sa loob ng selda. mapicturan, pwede kang mag-akusa, no? Kaya yun ang hirap ngayon sa day and age ng technology, no? Karamihan po yung larawan na yon ay taken in public places. So, kita ng lahat, no? Marami ho siya sinabi dun sa affidavit, no? Ang nakakatawa dun, pagiging magkasabay daw sila sa Tapos gagamitin na yan sa impeachment. College of Law 13 years old. na noon hong panahon na sinabi niya sa affidavit niya, Paslit pa si Sara, nag-loan na mga kababayan. bata pa lang ho si Prodigy. now Vice President Child prodigy. Inday Sara, no? So, maraming panlilin lang yung ginawang affidavit. Ang panlilin mahalaga lang ho, na mga personal gunggong. knowledge ko, wala ho Madriaga na staff ni Congressman Roy Logoles. Alam ko po yun kasi ako po yung chief of staff ni Congressman Patay na yan si Roy Logoles, mga kababayan eh. Kaya dinamay ni Madriaga dahil hindi na makakapagsalita. Logoles at nagtanong ako sa mga kasamahan ko pati doon Ay, kick na mga kababayan. security team ni Congressman Goles, wala naman ho kami natatanda ang ganung pangalan. So kung titingnan natin, ang marami siyang binabato sa ating Vice Presidente, ang simple lang Napakarami. Script na style lang mga kababayan. Tapos yung the usual na script ni Trillanes mga kababayan na mayroong pinatago sa daw mga kababayan, mga bank accounts. Hay nako. ho, hindi pa ho kandidato si Vice Presidente. Wala pa hong announcement. Eh, ba't ho ba kayo takot na takot, no? Yung mga taong Malapit na. Sa December mga kababayan, mag-a-announce na si VP Sara. Itong Bicoy 3.0 daw, no? 3.0 na pala. Ano natin na magsabi siya. At saka kung gusto ho nyong maghanap ng ebidensya, ay maghanap po kayo ng ebidensya. Hindi tungkol sa political assassination na ginagawa na i-file sa ombudsman para yung allegation ni Madriaga Pan-divert lang yan mga kababayan for a while. Alam nilang walang bearing mga kababayan pero anyway, gagamitin natin ito. Bahala na, basta ma-divert lang for a while itong balita sa media. Malayo lang kay Bangag. will be proven by the ombudsman. Maling-mali yata ho yung Ombudsman. case na yun. So, kung kayo naniniwala doon, kahapon ho, sinagot na yan ni Vice Presidente at sinabi niyang hindi niya kakilala si Madriaga at walang katotohanan yung mga sinasabi niya. Alam po nyo, ang isa ko pang alam, marami ho kasing parallel team noong 2022. Hindi ho porque kayo parallel team, ay kayo kasama doon sa inner core ng Pakawala na yan Trillanes. Pinagplanuhan na yan mga kababayan. kampanya. Kaya tatandaan po natin, no, huwag kaagad naniniwala sa mga kung Wala talaga. No need to tell, Malu. ano-ano. Tingnan ho nyo, i-verify nyo, i-check nyo. Ako ho, nag-verify ako, nag-check ako. Kaya ngayon lang ako lumabas. Okay naman pala mga kababayan, natagalan. Napanis ng issue, Malutiki. Tandaan po natin, marami pong ipupukol kay Vice Presidente Inday Sara. Ang atin lang po, pananalig na haharapin niya lahat yung mga sinasabi at outright sinasabi niya, walang katotohanan. Walang katotohanan. Iginiit naman ni Anong iginiit? presidential sister at si Senator Amy Marcos na hindi totoong walang pork barrel sa pinagdaang pambansang budget dahil itinatago lamang umano ito at pinili kung sino ang Talaga mga kababayan. Dahil kung sasabihin nilang walang pork barrel, walang kickback, dapat mas mababa ngayon mga kababayan ang budget. Mas mataas nga pinakamataas mga kababayan sa kasaysayan ang budget ngayon. Pero ang sabi ni Amy, ang pork barrel mga kababayan, tinatago sa halip na bulto, sinapchap, giniling nila mga kababayan, pinaliit, in pieces pala.
malaki pa rin, pero in pieces, tinatago nila kung saan-saan. Para hindi masyadong dagdag pa ng mapansin. mambabatas, giniling at piniraso. Piniraso. lamang ang pork barrel para itulak ang Pira-pirasong pangarap. bagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mian Corvera sa balita. Just like before. Ginigiling para pagulungin ang impeachment ni Inday. Diyos ko, day! Diyos ko, Yan day! ang panibagong paratang ni Senator Amy Marcos. Ayon kay Marcos, hindi totoong wala ng pork barrel sa pambansang budget dahil giniling at pinirapira sa umano para hindi umano masyadong halata kung sino Huwag ang mga kang bilso at masyadong nabigyan ng halata. alokasyon. Pero depensa Bato, ni Senator bato Sherman Gatchalian, sa ang chairman ng langit. Senate Finance Committee, hindi na pag-usapan ang panibagong impeachment case laban sa Vice Presidente sa deliberasyon ng pambansang budget. Maari naman anyang balikan sa mga video ang kanilang mga deliberasyon at malinaw na tanging mga proyekto at budgetary requirements lang ang tinalakay ng mga senador at kongresista. Kanyang tao, kanyang theory. So, I cannot comment on her. I cannot comment. Ito, bumangag na rin ba ito si Sherwin Gatchalian, mga kababayan? Bumangag ka na rin, Sherwin. In my case, hindi namin napag-usapan yung impeachment. Hindi namin napag-usapan. Yung mga proponent niya, mga kababayan, nilipat ng tinanong mga kababayan, sinong naglipat specifically, sinong person? Wala siyang masabi, mga kababayan. Sabi na, technical team. Sinong member ng technical team? Tumawa lang. Political side of things. Ang pinag-usapan lang namin is yung budgetary requirements as well as yung impact to Nanindigan naman si Gatchalian na wala ng pork barrel sa ipinasang Ay, pambansang nako, budget. liar! Katunayan, hinigpitan niya ang patakaran lalo na Isa din ito sa mga mga kababayan bumoto na noong 19th Senate Congress na ituloy ang impeachment ni VP Sara. sa mga proyekto ng DPWH para hindi maabuso gaya na nangyari sa mga ghost flood control projects. Tinanggalan niya nila ang overpricing sa mga materyales sa lahat ng proyekto ng DPWH. Tinanggal nila ang overpriced, mga kababayan, na item. Pero dinagdagan nila ng quantity. Yan Kasama siguro. na ang farm to market road at irrigation project. Ano na, mga kababayan? Pero nasa kamay pa rin anya ng Malacanang ang pagbabantay. Sakto na daw ang presyo pero ang dami ng quantity. Doon na lang sila bumawi. Ano yan? Kunwari, mga kababayan, 100 sako ng semento tapos 50 lang pala ang kailangan. Pero ang presyo, fair price. Pero malay ba natin kung talagang 100 semento ang nilagay nila? Mahirap i-check yan, mga kababayan So wala nang overpriced. At implementasyon ng mga proyekto. Well, lahat naman ng deliberations open to the public. At pinagdebatihan to, Open to the public. Tapos mga kababayan, pag suspend na session, andun sa likod, nag-usap-usap ang mga budas. in the programa, there are close to about 45,000 PAP project activities and programs in the budget. No? So, Sige, kanya-kanyang pananaw kung makasama ito kang makulong dyan, Gatchalian ka. ay maayos, ito ay hindi maayos. But that's a policy issue. Ang importante, walang debate dito sa korupsyon. Dahil Wow, walang debate sa corruption, unanimous ang pagdesisyon. itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free. Liar! Tinanggal na Corruption free, mga tsura ninyong mga hudas. yung overpricing sa DPWH. That's all. Lahat ng projects, meron station numbers and coordinates. So, malalaman na kung nasaan, gaano kahaba, at i-upload din to sa transparency portal ng Pangulo. So, pwede na sila magsumbong doon. Sumbong-sumbong kay bongbong bangag. May Corvera para sa Mata ng Agila. Romy Pokis. General, Sir, Snappy Salute. Magandang gabi po. Uy, mabuti naman, mga kababayan. Hindi talaga, mga kababayan, masyadong malakas yung ebidensya nila sa laban kay Pokis dahil pinayagan na magpiyansa, mga kababayan Dahil kung matinding yan, mga kababayan, case of inciting to sedition, wala yung piyansa. Eto, panghaharas lang ito, mga kababayan. Kita nyo, no? Kung sino pa yung kung sino pa yung mga kababayan, lumalaban sa korupsyon, nagrereklamo, siya pa pinakulong. It's nice to see you again. Grabe to, mga magnanakaw Sir, pa ang kayo nagpapakulong pong bida sa araw na to.
Lagyan po muna natin ng konteksto. Pakikwento po ninyo, sir, nung panahon na inyo pong nakumpirma na meron pong nag-aabang na arrest warrant po sa inyo pagkatapos ng holiday season. Buti naman, hindi kagaya ni Grijaldo, mga kababayan, na nagpasko siya sa sa kulungan. Yun na nga, kasi nga, because of the case na filed sa akin ng PNP CIDG, napag-alaman natin na merong na-issue ka agad na arrest warrant at natimbrihan naman tayo na yun nga, kasi pinasyal ko yung mga apo ko dyan sa malapit na bansa. Natimbrihan ako na huhulihin daw ako paglanding ko sa airport terminal. So, yun na. Opo, meron kasi, sir, na mga pag-aresto. May mga pag-aresto po kasi na ina-announce sa media. Ngayon, kung hindi lang namin nalaman na may mga banta, malaman sa malamang, kung hindi alam ng media, talagang secretive yung pagkaka-aresto sa inyo, General, kanina. Maaring ganun nga, pero inaasahan naman actually namin yung warrant of arrest. Ang kasi dyan, dahil yung kaso ko naman talaga ay available, ang plan talaga namin yun, kung merong warrant of arrest, magbo-voluntary surrender ako para ayusin na yung maayos yung kaso. Pero yun nga, dahil nagpunta ko abroad, ang timbre sa akin ay, yun nga, arestuhin ako pag landing sa aeroplano, sa terminal. At Actually, ganun ang nangyari. opo, siya ang nangyari. At kanina, sir, paglapag niyo pa daw sa airport, sa paliparan natin sa NAIA, hindi rin po kayo nagkaroon ng chance na makausap po yung mga abogado? Pakikwento po, sir, yung paglapag po niyo dito sa bansa. Totoo yan, sinalubungan ko ng ating mga kapulisan, yung CIDG, NCR, dyan sa tube ng aeroplano. Tapos binasahan naman ako ng Miranda rights, yung aking karapatan bilang akusado. Pero paglabas namin ng terminal, pag nag-clear namin sa customs saka sa immigration, inaasahan ko na dahil nandun yung mga lawyers ko, ay payagan sila na mag-consult sa akin at makasama maski isa sa kanila kung saan ako dadalhin ng PNP CIDG. So unfortunately, hindi nga pinayagan na makalapit o makausap ako ng aking lawyers. Opo, sir, kayo po ay miyembro, past president ng PMA Class 81, produkto po ng Philippine Military Academy sa inyo pong career sa Armed Forces. Never po kaming nakabalita na kayo po ay na-involve sa anumang irregularidad. Ano po para sa inyo bilang veterano? Ang sinapit po ninyo sa dulo po ng inyong karera na kayo lamang po ay naghahayag ng inyong mga puna sa pamahalaan. Totoo yan, although of course retired na ako, nakikita ko kasi bilang isang Pilipino at bilang dating sundalo na nagserbisyo na matagal sa ating bayan, nakikita ko na kawawa naman yung bayan natin. Marami mga kapwa Pilipino naghihirap. Tapos yung ating mga ibinoto, yung ating mga piniling mga leader, yung ating mga politikong pinagkatiwalaan natin para magserbisyo sa atin, ay iba yung ginawa nila, di ba? Sa halip, naserbisyuhan tayo, nilapastangan nila, nagnakaw sila. Yung mga dapat na pera gamitin sa mga proyekto para matulungan yung mga kabayan natin, lalo-lalo na yung mga mahirap, ay hindi nagawa. Naging ghost project, ginamit nila yung pera, nakuha nila yung mga pera para sa pangsarili nila. So, napakasakit isipin yung gano'n nangyayari. Samantalang marami sa ating mga kababayan naghihirap. Opo, bago lang po si Partner Armar. Sir, you could have stayed silent Meron po kayong kalayaan na pumili na manahimik. Kim-kimin na lamang yung mga puna in your own at hindi po sa publiko at hindi po bumuo ng pangkat yung United People's Initiative para po magpahayag nga ng voice of dissent. Ano bang naging tipping point sa inyo, General? Bakit po kayo umabot sa pakikibaka po na ganito? Totoo yan, retirado na ako Nagsilbisyo na ako sa bayan natin matagal sa Armed Forces, sa active service. Pero yun nga, buong-buo pa rin yung aking pagmamahal sa aking bayan. Andyan pa rin yung idealismo sa akin, lalo na naghihirap yung ating bayan. Tapos may mga naglalapastangan, may mga nagte-take advantage sa ating bayan. So sa akin, hindi katanggap-tanggap yun. So sabi ko, we need to do something. And of course, yun nga, panagutin itong mga nagnakaw, mga naglapastangan, mga nagtaksil sa tiwala ng mga taong bayan. Panagutin sila. Unfortunately, imbes na sila mapanagot, makasuhan, makulong, ako ngayon na yun nga, nagpapahayag ng mga damdamin
yung puot at galit dito sa mga matinding corruption nito. Ako pa yung kinasuhan at dinidetain. Opo, General, mayong gabi si Admar po. Sir, marami gabi, daw Admar. marami daw pong mga police doon sa airport at nakita niyo ba parang overkill naman masyado kayo lang po yung sinasabing arestuhin pero maraming sabi din sa akin ng mga naging pasahero doon na parang daming mga police ba? Totoo yan, medyo nagulat nga rin ako sa dami ng mga pulis doon, both uniform saka yung mga plainclothes policemen, marami, para namang nakakabahala talaga yon. In fact, sabi ko nga, kung talagang voluntary yung magsusurrender naman ako, hindi naman tayo gagamit ng puwersa. So, unnecessary sa akin yung napakaraming pulis para lang iserve yung warrant na yon. Pero sir, beforehand sir, nakipag-ugnayan na po ba kayo or inyo pong abogado sa pulisya na considering parang alam nyo na rin na meron ng warrant of arrest na kusa kayong susukot, hindi na needed na ganong klase ng pwersa? Kasi kung kailangan yung mga ganon, pag may plano, heavy, parang na-publicize talaga na kayo po ay dadamputin and hindi rin naman po kayo nagtago at alam din naman po dahil na napabalita nga na babalik at uwi kayo po dito sa Pilipinas. Yun na nga Kaya nga, nung malaman namin na merong plano pala na arestuhin ako, ayaw namin mag-create ng di ba, alarm or scandal doon sa pag-aresto. Lalo't kasama ko yung pamilya ko. So yung mga lawyers ko, at saka yung mga kakampi natin, retired din ng mga police, nakipag-coordinate sa CIDG para maging maayos yung pag-serve ng warrant of arrest. Ang hindi rin nila na-foresee na ganun pala kadami. Ako rin nagulat talaga na bakit napakarami. Opo. No, ngayon po, kung babasahin natin yung mga sa comment section ng inyo pong pag-aresto, marami pong nagkukumpara. Bakit sa inyo po na nagsilbi kayo sa bansa natin, mahigit 3 dekada po na nagsilbi, kinumpara kayo doon sa mga naging kalaban talaga ng Estado na bakit wala mga ganong klase ng kaso na isinampalaban sa kanila at inaresto ng kagaya na ginawa po sa inyo po, General? Totoo yan, kaya nga katakataka naman, dahil of course, ako ay isang retiradong sundalo na nagserbisyo ng marangal sa ating bansa. Kinalaban natin yung mga kalaban ng bayan, ng bansa, tulad ng mga komunista. Unfortunately, itong mga komunista, nung kanilang anniversary, ng Communist Party of the Philippines, nagmarcha sila dyan sa Maynila. May mga placard sila na yun nga, hinikayat nila mga taong bayan na mag-join ng NPA, yung armadong pakikibaka para ipapagsakin ng ating bansa, gobyerno. Tahimik ang armed forces, ang DND, tahimik yung ating national security, tahimik yung ating police. Walang kinasuhan sa kanila, wala man lang kinosyonan o pinagsabihan. So, parang double standard na nangyari. Ako bilang puprotesta lamang, naghahayag ng mga hinaing, ng hinaing na hindi lang sa aking hinaing yan. I-represent namin yung maraming mga tao rin, mga grupo namin, saka yung mga ordinaryong mga taong bayan. At fortunately nga, ako pa yung kinasuhan, ako pa yung didetain. Samantalang yung mga komunista na hayagang inciting, naghihikayat ng sedisyon, ay hindi man lang pinagsabihan o lalong-lalong hindi kinasuhan. Opo. And meron daw po kayong maghahain din po daw kayo ng reklamo, sir, doon sa mga arresting officer? Yung nangyari kasi doon, because nung binasahan ako ng Miranda rights, yung aking karapatan bilang akusado, kasama doon sa karapatan ko ay right to legal representation o legal counsel. Ngayon, nung mga palabas na kami doon sa terminal, andon na yung mga lawyers ko hindi pinapasok. So sumisigaw yung mga lawyers na Attorney Topacio, Attorney Garcia, Attorney Magdamo, napapasukin sila para mag-consult ako. Kasi karapatan ko yun legal representation. Unfortunately nga, hindi pinayagan ng pulis yun na makalapit sila. So, so nag-travel kami na wala akong kasama lawyer o hindi nakapag-consult sa lawyer. Apo, General, sir, huling set of questions na lamang po. Ngayong araw ay nagpa-press con po si Manong Chavit Singson.
Sa dulo po ng Okay. kanyang press con, meron po siyang open letter sa Armed Forces of the Philippines, particularly kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Sir, basahin ko lang po yung bahagi ng kanyang liham. Sabi niya, and I quote, "General, even the tricycle driver knows what is happening in our country. It is corruption. If this massive corruption escapes your radar, it could only mean two things. The AFP is blinded, or it is ordered to close their eyes. Neither is acceptable, neither is forgivable to the Filipino people," end of quote. Sir, ano masasabi po ninyo doon sa bahagi ng open letter ni Manong Chavit sa AFP? Yun na nga, parang pinapahiwating ni Manong Chavit na parang nalilihis yung damdamin ng ating armed forces, particular si General Brawner. Pero nung kami ay nakipag-meeting kay General Brawner kasi nung September last year, ayun nga, pinahiwating namin sa kanya yung hinaing ng taong bayan nilang namin. Sinabi naman niya na siya, armed forces, ay hindi bulag, pipi at bingi. At nararamdaman nila ano yung nararamdaman ng namin sa mga kapwa nila Pilipino, natin Pilipino. So ngayon, malala na lumalala ng lumalala. So yung mga tumitindi yung korupsyon. So yun nga, yung sinasabi ni Manong Chavit, talagang may may tawag dito, katotohanan yon na maski yung ultimong mga maliit na tao tulad ng mga tricycle driver ay galit na sa mga nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa na maaaring hindi nakikita o hindi na nararamdaman ng ating armed forces, particular si General Brawner. Sir, ano po ba ang mga aral na inyo po natutuhan hanggang ngayon sa Philippine Military Academy? Ano yun? Ano yung aral na sinabi mo? Ano po ba yung mga aral na inyo pong natutuhan hanggang ngayon? Bit-bit po ninyo mula po sa inyong time doon sa Philippine Military Academy, especially pag napapasok po sa ganito mga sitwasyon, General, pag nasusukat yung pagpili sa tama o mali. Hindi, yung numero uno dyan, yung integridad, of course, andyan yung honor, integrity, yun importante dyan. Lalo sa ngayon, ang armed forces, mayroong sinumpang tungkulin to protect the, of course, people and to protect the state. Hindi yung to protect just somebody else but the people. Kasi, of course, andyan yung chain of command, andyan yung presidente, may line of command. Pero ang sinasabi ng Constitution, ang soberanya nanggagaling sa mga taong bayan mismo. So sila ang taong bayan, sila ang namili ng mga pinuno, ng presidente. So dapat ang armed forces protektahan yung mga taong bayan at protektahan yung state. Yan ang sinasabi sa ating Constitution. Opo. Sir, ano po ang kahihinatnan na ngayon ng UPI? Ngayon pong personally, ang convener po ay may mga kinaharap na hamon. Yeah, okay. Of course, despite yung aking kaso, yung UPI ay tuloy pa rin ng pagpahayag ng mga sentimiento, yung mga protesta na ganyan, na mapayapa, na hindi gumagamit ng dahas at naayon sa batas, naayon sa konstitusyon. So kami ay tiwala na papatuloy namin yung mga napanagutin itong mga nagkasala o itong mga magkakasala sa ating bansa. Lalo-lalo na yung mga politiko, mga leaders na nandyan sa Kongreso na ngayon uli yung ating budget. Dapat hindi na maulit yun. Saka mapanagot sila, makulong sila, mabigyan ng hustisya yung mga taong nasalanta ng bagyo, baha, yung mga namatay sa sakuna na hindi nabigyan ng tulong dahil kinurakot, ninakaw yung mga pera na para sa taong bayan. Opo, sir, ano po ang mensahe ninyo sa kapwa po ninyo mga kabalyero na sa inyo pong mga challenges ngayon? Alam din po namin na marami din po ang mga nagpapahayag, no? Hindi lang siguro salita in public, gagaya po na inyong ginagawa, na naghahayag rin po ng suporta sa inyo pong ipinaglalaban, General. Okay, sa mga kapwa ko cavaliers, yung mga graduate ng PMA, of course, andyan pa rin yung ating courage, integrity, loyalty. Of course, tayo ay kinikilala sa ating paninindigan. Okay? So ngayon, dahil nalagay sa matinding pagsubok ng ating bayan, marami mga
pandarambong, pagnanakaw, dapat yung ating mga kabalyero hindi maging neutral o hindi maging silent sa mga pagnanakaw na ito. Kasi nga, pagkang naging silent ka, naging neutral ka, ay complicit ka. Para ka na rin kumampi doon sa mga nagnanakaw. So, sana yung mga kapwa ko kabalyero na magparamdam din sila. Alam ko, marami sa kanila, marami sa mga classmates ko, marami sa mga kapwa ko kabalyero na merong parehong sentimiento, maring naramdaman kanya lang, hindi sila lumalabas na kusa. So, sana magparamdam sila. Kasi otherwise, kung di sila nagpaparamdam, naging silent sila, ay complicit sila sa mga nangyayaring nakawan dito sa ating bayan. Yun lang. General, dagang salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Stay safe, sir. Thank you rin. Thank you, Admar. Thank you, MJ. Magandang gabi sa lahat. Thank you. Maraming salamat si retired Major General Romeo Poquis, dati pong general ng Philippine Air Force po, kaugnay nga po sa isyong kinaharap po nito at kagagaling lang po niya sa ibang bansa at sinilbihan po siya ng warrant of arrest po mga kapartner sa sinasabing sedition. Samantala, dito muna tayo sa iba pang Ginto tilak